Humingi ng masisilungan ang babae sa milyonaryo dahil malakas ang ulan, ngunit hindi niya inaasahan ang mangyayari pagkatapos. Doon ibinunyag ng milyonaryo ang buong katotohanan. Hindi tumitigil ang buhos ng ulan at tila nilalamon ng gabi ang mga lansangan ng maliit na bayan. Mahigpit na niyayakap ni Isabela si Lia, pilit siyang binabalot ng sariling katawan upang protektahan ito, ngunit ang sanggol na walang kamalay-malay sa kagipitan ay nakatingin lamang ng may kuryosidad sa mga patak na bumabagsak mula sa langit. Nang lumabas ang may-ari ng paupahan sa pintuan, may seryosong ekspresyon at nakatiklop ang mga braso, alam na ni Isabela na walang magandang balitang darating. Hindi na nagsayang ng oras ang babae. 2 buwan ka nang may utang, Isabela. Hindi na kita pwedeng patirahin dito ng walang bayad. Mariin niyang sabi. Sinubukan ni Isabela na makiusap. Ipinaliwanag niyang kailangan lang niya ng ilang araw para makahanap ng trabaho, pero matigas ang may-ari. Hindi pwede. Pasensya na, pero may mga taong nagbabayad ng maayos at kailangan din nila ang kwarto. Mabigat ang loob ni Isabela nang tipunin niya ang iilang damit at lumabas sa ilalim ng ulan, nang walang kahit anong direksyon kung saan pupunta. Halos walang tao sa lansangan. Kumakatok si Isabela sa pinto ng isang kainan, ngunit ang lalaking naglilinis ng sahig ay umiling lang at sininyasan siyang umalis. Sinubukan niya sa isang convenience store, ngunit ipinaliwanag ng tindera na hindi sila pwedeng magpatuloy ng tao roon dahil sa mga CCTV. Huminto siya sa harap ng isang gusaling pangkomersyo at nagtanong sa gwardya kung may masisilungan ba siya kahit pansamantala. Ngunit sagot nito na wala siyang autorisasyong magpapasok ng kahit sino. Si Lia, nasa bisig pa rin, ay tahimik na nakamasid sa mga ilaw sa lansangan. Hindi umiiyak, para bang hindi niya nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Si Isabela, basa na ang buhok at sapatos, ay lalong nawawalan ng pag-asa sa bawat pintuang nagsasara. Mula sa malayo, nakatayo sa ilalim ng bubungan, pinagmamasdan ni Victor ang eksena na may bahagyang ngiti. Nasa bulsa ang mga kamay at malamig ang tingin. Mahinang bulong niya sa sarili, may halong panlilibak na siya lang ang nakaririnig. Darating ang araw na luluhod ka sa akin, Isabela. Makikita mong walang ibang tutulong sa iyo gaya ko. Hindi siya lumapit, hindi siya nag-alok ng tulong. Pinagmamasdan lang niya, para bang hinihintay ang tamang oras para kumilos, kumbinsido na babalik din si Isabela sa kanya dala ng desperasyon. Samantala, sa mas mataas na bahagi ng bayan, maliwanag ang mansyon ni Mateo. Naglalakad siya sa pangunahing sala, may hawak na baso ng alak at huminto sa harap ng malaking larawan sa dingding. Ito ay larawan ng kanyang ina, kasama ang isang batang babaeng maitim ang buhok, ang kapatid na babae na nawala maraming taon na ang nakalipas. Malalim siyang bumuntong hininga. Inay, kailanman hindi ko naintindihan kung bakit siya umalis. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung buhay pa siya. Mahina niyang sabi, para bang may makakarinig. Masakit pa rin ang alaala ng huling araw na nakita niya ang kapatid. Ibinigay ng ina sa kanya ang pulseras na iyon ilang buwan bago siya nawala, sinasabing alaala iyon ng pamilya. Pagkatapos siyang mawala, wala nang nakakita pa sa kanya. Habang bumabalik si Mateo para ilapag ang baso sa mesa, tumunog ang doorbell sa gate. Sumilip siya sa bintana at nakita, sa gitna ng malakas na ulan, isang babae na may hawak na sanggol. Humihingi siya ng masisilungan, kumakatok gamit ang libreng kamay at sumisigaw para may makasagot. Pinikit bukas ni Mateo ang mga mata para makita ng malinaw sa kabila ng ulan. At doon niya napansin ang detalyeng nagpahinto sa kanya. Sa pulso ng babae ay naroon ang parehong pulseras na nakita na niya ng maraming beses sa larawan ng nawawalang kapatid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi saya ang unang pumasok sa isip niya, kundi hinala. Paano niya nakuha iyon? Bulong niya sa sarili, hindi maialis ang tingin. Ipinagawa ng ina iyon ng eksklusibo at iisa lang ang ginawa. Para kay Mateo, 2 bagay lang ang posible. May koneksyon ang babaeng ito sa pagkawala ng kapatid o ninakaw niya ang pulseras kung saan man. Agad siyang bumaba ng hagdan at tinawid ang hardin hanggang sa gate. Basa na basa ang babae, nakadikit ang buhok sa mukha at ang damit ay mabigat na sa tubig ulan. Pakiusap, kailangan ko lang ng matutuluyan ngayong gabi, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses.
Pinanatili ni Mateo ang walang emosyon na ekspresyon. Tinatago ang pagdududang lalo lang lumalalim. Muli niyang tiningnan ang pulseras bago buksan ang gate. "Pumasok ka. Sobrang basa na kayo," kontrolado niyang sabi. Para bang pinoproseso pa rin ang lahat. Pagpasok ni Isabela, paulit-ulit siyang nagpasalamat. Mahigpit pa ring yakap si Lia habang papasok sa loob. Tahimik na sinara ni Mateo ang gate. Hindi binabanggit ang tungkol sa pulseras. Piniling obserbahan muna bago gumawa ng kahit anong hakbang. Hindi niya maalis ang tingin sa makinang na bagay na iyon sa pulso ng babae. Para sa kanya, imposibleng nagkataon lang. Sa loob-loob niya, sumisiksik ang libu-libong tanong. Paano ang isang babaeng estranghero, lumitaw sa gitna ng gabi, ay may hawak ng tanging alaala ng kanyang nawalang kapatid? Tahimik siyang sumunod sa kanila hanggang sa pintuan ng mansyon, iniisip ang susunod na hakbang. Hindi niya binanggit ang hinala, ngunit nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Habang tinatanggap ni Isabela ang tuwalya mula sa kasambahay at mahina ang tinig na "salamat", pinagmamasdan lang siya ni Mateo, walang imik, itinatago ang bagyong bumabalot sa kanyang isipan. Para sa kanya, doon pa lang nagsisimula ang kwento. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na pakiusap. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy kaming ganito, hinihiling naming isaalang-alang mong i-like at mag-subscribe. Isulat mo rin sa mga komento kung saang lungsod ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Inihatid ni Mateo sina Isabela at ang sanggol sa pangunahing sala, iniutos sa katulong na magdala ng tuyong damit at mainit na pagkain. Ang nagliliyab na fireplace ay nagbigay ng ginhawa at tumingin-tingin si Isabela sa paligid na para bang hindi pa rin makapaniwala na naroon siya matapos ang napakahirap na gabi. Nanatiling walang ekspresyon si Mateo, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang pulsera sa kamay nito. Gayunman, pinili niyang hindi muna ito banggitin. Sa halip, inalok niya ng pagkain at mahinahong nagtanong habang nauupo sa mesa. "Dito ka ba nakatira malapit? Paano ka napadpad sa harap ng bahay ko sa gitna ng ulan?" Inayos ni Isabela si Lia sa kanyang kandungan at malalim na huminga bago sumagot. "Wala akong permanenteng tirahan. Nasa paupahan ako dati pero ngayong araw hindi ko nabayaran at pinaalis ako. Naglakad ako ng walang direksyon at nang makita ko ang ilaw ng bahay mo, inisip kong baka may tutulong." Dahan-dahang tumango si Mateo, pinagmasdan ang bawat detalye. "At ang ama ng bata, tinutulungan ba niya kayo kahit paano?" Ibinaling ni Isabela ang tingin pababa, tila ayaw pag-usapan. "Iyan ang problema. Nakilala ko si Victor nang bata pa ako. Sabi niya, makakahanap siya ng magandang trabaho. Magkakaroon kami ng maayos na buhay, pero puro sideline at pangako lang ang meron siya. Nang mabuntis ako, inakala kong magbabago siya. Pero nang ipanganak si Lia, gusto niyang iwan ko ang bata sa nanay niya at ako ang magtrabaho para sa kanila. Hindi ako pumayag. Hindi ko iiwan ang anak ko para lang tambay siya sa bahay." Nakapulupot ang mga braso ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Kaya umalis ka na lang," tumango si Isabela. "Umalis ako. Mas pinili kong harapin ang mundo kasama si Lia kaysa mabuhay na lagi akong pinipilit na iwan siya. Simula noon, ginagawa ko ang lahat para mabuhay kami, pero hindi madali." Tumingin si Mateo sa sanggol na kumakagat sa tinapay na inabot ni Isabela at sandaling may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Wala siyang sinabi pero nagsimula siyang magtanong sa sarili kung sino nga ba talaga ang babaeng ito. Akma ang edad niya sa edad ng nawawala niyang kapatid. May ilang katangian na parang pamilyar mula sa kanyang kabataan at ang pulseras na iyon hindi nawawala sa isip niya. Naghanda siyang magtanong pero bago pa siya makapagsalita, nagsimulang umiyak si Lia, pagod at antok na. Kinuha ni Isabela ang sanggol at dahan-dahang nyugyog. Hindi siya gutom, pagod lang talaga. Masyado nang mahaba ang araw na ito para sa kanya, paliwanag niya habang pinapakalma ang anak. Malalim na huminga si Mateo at hindi na itinuloy ang tanong. Ayaw na niyang magdagdag pa ng tensyon para sa batang halatang kailangan lang ng pahinga. Tumayo siya at tinawag ang katulong. Ihanda ang isang kwarto para sa kanila. "Dito muna sila hanggang tumila ang ulan," sabi niya, nakatingin kay Isabela, tila nagulat siya. "Ayokong maging abala, senyor.
Bukas hahanap na lang ako ng ibang matutuluyan, mahina niyang sabi. Pero itinapos na ni Mateo ang usapan sa pamamagitan ng kilos ng kamay. Hindi ito abala, kailangan niyo ng ligtas at tuyo na lugar. Nang maihiga ni Isabela si Lia sa kama, tumunog ang telepono niya. Nakita niya ang pangalan ni Victor at sandaling nag-alinlangan pero sinagot pa rin. Sa kabilang linya, galit at arogante ang boses nito. Ganun na lang? Nawala ka at hindi mo sinasabi kung nasaan ka? Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang telepono. Hindi na ako bumalik dahil wala namang dahilan para bumalik. Lahat ng ipinangako mo, Victor, walang natupad. Sinubukan kong maniwala sa iyo pero tapos na. Malamig ang tawa nito. Tapos na? May anak tayo. Akala mo ba makakapagsimula ka ng buhay ng mag-isa? Tumingin si Isabela kay Lia na mahimbing na natutulog at pinanatiling matatag ang boses. Hindi ko akala. Gagawin ko. Mas pipiliin kong harapin ang lahat kaysa bumalik sa buhay na iyon. Halatang nawalan na ng pasensya si Victor. At sino ang tumutulong sa iyo ngayon, ha? Akala mo hindi ko alam na nasa bahay ka ng kung sinong lalaki? Doon ka na lang pala aasa ngayon? Mariing pinisil ni Isabela ang labi at walang alinlangan na sumagot. Walang nagbibigay sa akin ng pera. Hahanap ako ng trabaho kahit sa ampunan, pero hindi na ako babalik sa iyo. Ayokong umasa sa kahit kanino at lalong ayokong bumalik sa buhay na yon. Lalong tumaas ang boses ni Victor. Nilulura mo ang pinagkakautangan mo. Balang araw malalaman mong walang tutulong sa iyo. Napabuntong hininga si Isabela, pagod na sa lahat ng iyon. Ngayong araw may tumulong, Victor. Isang taong mas may puso kaysa sa iyo. At nagpapasalamat ako sa Diyos para doon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako aasa sa kanya. Gusto ko lang ng kapayapaan para sa amin ni Lia. Bago pa siya makasagot, ibinabana niya ang tawag at inilapag ang telepono sa mesa para bang nais niyang tapusin ang kabanatang iyon. Naupo siya sa gilid ng kama, pinanood ang anak na mahimbing ang tulog at mahina niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magsimulang muli. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang baka binibigyan siya ng buhay ng pagkakataon para gumanda ang lahat. Kinabukasan, dinala ni Mateo sina Isabela at Lia sa sentro ng lungsod. Lumabas na ang araw matapos ang bagyong gabi at halatang hindi komportable si Isabela sa loob ng marangyang kotse. Para bang hindi siya nababagay sa ganoong kapaligiran. Napansin iyon ni Mateo at sinubukang basagin ang katahimikan. Kailangan niyo ng bagong damit. Hindi tama na manatili kayo sa mga nabasa kagabi. Tumingin si Isabela sa kanya. Halatang nagulat sa kabutihan nito. Lubos akong nagpapasalamat pero ayokong abusuhin ang kabaitan mo. Sobra-sobra na ang ginawa mo kagabi. Nakatitig pa rin sa kalsada si Mateo nang sumagot ng mahina ngunit matatag. Hindi ito kawanggawa, Isabela. Ito lang ang tama. Dumaan kayo sa mahirap na gabi at kaya kong tumulong. Sa gitna ng bayan, pumasok sila sa isang malaking makabagong tindahan. Hindi pa kailanman nakapasok si Isabela sa ganitong lugar. Kaya nag-alinlangan siya bago tanggapin ang mga damit na iniabot ng isang empleyada. Piliin mo kung ano ang kailangan mo at ni Lia, sabi ni Mateo nang makita ang hiya sa mukha niya. Tumango si Isabela, kinuha ang ilang damit para sa anak at para sa sarili at mahina siyang nagpasalamat. Paglabas nila, si Lia nasa bisig ng ina ay naglalaro sa tali ng isa sa mga bag at ngumiti na para bang naiwan na ang lahat ng bigat ng nakaraang araw. Pagkatapos ng pamimili, dinala sila ni Mateo sa kumpanya niya. Isa itong matayog na gusali. May malalaking pintuang salamin at mga empleyadong maayos ang bihis na palabas-pasok. Napatigil si Isabela sa bangketa ng ilang segundo, tumingala at mahina siyang nagsalita na parang para lang sa sarili. Hindi na malayang narinig siya ni Mateo. Hindi ko inakalang pag-aari mo ang lahat ng ito. Tumayo si Mateo sa tabi niya at mahinahong ipinaliwanag, dito ako nagsimulang magtrabaho ng bata pa ako. Lumago ang kumpanya dahil sa mahusay kong team. Kung wala sila, walang ganito ngayon. Pagpasok nila, nakita ni Isabela ang pangalan ng kumpanya sa malaking plaka sa resepsyon. Pareho ang apelyido ni Mateo sa nakalagay sa mga dokumento niya mula pagkabata. Sandaling naisip niyang itanong ang dahilan ng pagkakapareho pero pinigilan ang sarili.
Parang kakaiba para maging simpleng pagkakataon at ayaw niyang magmukhang mapanghimasok. Sa elevator, ipinaliwanag ni Mateo na may espesyal na lugar doon para sa mga inang empleyada. Ginawa ko ito kasi naniniwala akong hindi dapat pumili ang sinuman sa trabaho at mga anak. Pwede nilang iwan ang mga bata dito at bisitahin anumang oras. Namangha si Isabela. Wala pa akong narinig na kumpanyang may ganito. Ngumiti si Mateo. Karamihan wala, pero mas gusto kong nagtatrabaho ang mga ina ng panatag, alam nilang maayos ang mga anak nila. Pagdating nila, sinalubong si Lia ng 2 tagapag-alaga at ilang sandali ring nanatili si Isabela doon, tinitingnan ang lugar na puno ng makukulay na laruan at maayos na mga kuna. Maaari kang manatili rito hanggat gusto mo, sabi ni Mateo. May mga pulong lang ako at babalik ako mamaya. Habang pinapanood ni Isabela ang anak na naglalaro, umakyat si Mateo sa opisina niya. Pagpasok, hinaplos niya ang mesa at napatigil sa harap ng isang lumang litrato. Siya at ang kapatid niya, mga bata pa, nakangiti sa harap ng isang payak na bahay. Matagal niya itong tinitigan. Saka ang kawalan iniisip ang babaeng nasa ibaba. Ang mukha ni Isabela ay nagbibigay sa kanya ng mga alaala na hindi niya maipaliwanag. Pero iba ang pangalan niya, mahina niyang sabi. Hindi pwede. Sandaling inalala ang lahat ng sinabi ng ina bago ito namatay, na huwag mawalan ng pag-asang mahanap ang nawawalang anak. Ngayon, makalipas ang maraming taon, may isang babaeng may parehong apelyido, parehong pulseras at parehong mga mata. Huminga ng malalim si Mateo, determinado. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Samantala, papalubog na ang araw at sa isang barong malayo roon, umiinom si Victor na nakasandal sa bar. May 2 lalaking maingay na nagkukwentuhan sa mesa malapit, nagtatawanan at nagkukwento tungkol sa paligid. Isa sa kanila ang nagsabing may nakita siyang babaeng naglalakad sa ulan bitbit ang sanggol kagabi. Humingi raw siya ng masisilungan sa mansyon ng milyonaryo, natatawa niyang sabi, para bang nakakatuwang balita ito. Dahan-dahang itinaas ni Victor ang ulo, nakikinig. Ano raw? Anong mansyon? Tanong niya, nagpapanggap na walang interes pero halatang nag-uusyoso. Ipinaliwanag ng lalaki, binanggit ang lugar at ang may-ari na kilalang mayaman at pribado. Sabi nila, nandun pa rin siya hanggang ngayon. Malakas kasi ang bagyo at pinatuloy sila ng lalaki. Baka swerte na niya iyon, di ba? Mariing hinawakan ni Victor ang baso at galit na tumingin sa mesa. Alam ba ninyo kung saan yon? Tumawa ang isa at nagsabing oo, binigay ang malabong direksyon. Pero bakit mo naman gustong malaman? Hindi tumatanggap ng bisita ang milyonaryo. Mapait na ngumiti si Victor. Sabihin na lang nating may dapat akong tapusin mula noon pa. Nagtawanan uli ang mga lalaki na parang walang halaga ang lahat. Pero desidido na si Victor. Inubos niya ang inumin, iniwan ang ilang barya at mabilis na umalis. Kung si Isabela nga ay nasa mansyon na iyon, kailangan niyang malaman kung anong tulong ang nakukuha nito at bakit. Makalipas ang ilang oras, tahimik ang mansyon. Mahimbing nang natutulog si Lia sa kwartong inihanda para sa kanya at nakaupo si Isabela sa sala, hawak ang tasa ng tsaa na dinala ng katulong. Naglalakad si Mateo paikot-ikot, seryoso ang mukha, para bang hinihintay ang tamang oras para itanong ang bumabagabag sa kanya mula kagabi. Sa wakas huminto siya sa harap ni Isabela at mahinahong nagsalita. Isabela, may kailangan akong malaman. Ang pulseras na suot mo, saan galing iyon? Tumingala si Isabela gulat sa tanong, pero walang pag-aalinlangang sumagot. Iyon lang ang iniwan sa akin ng mama ko. Kaunti lang ang natatandaan ko, bata pa ako nang mawala siya. Ang alam ko lang, ibinigay daw iyon sa kanya ng kamag-anak. Wala na akong nalaman pa. Magtatanong pa sana si Mateo nang biglang may malalakas na katok sa pinto. Napakunot ang noo niya at binuksan ito, halatang inis. Sa labas naroon si Victor, mabigat ang mukha at puno ng galit ang mga mata. Dito ka pala, Isabela. Dinadala mo ang anak ko sa bahay ng ibang lalaki. Uuwi tayo ngayon din. Tumayo si Isabela, kalmado ang boses. Hindi ako aalis, Victor. Alam mong may dahilan kung bakit ako umalis sa bahay mo. Wala kang karapatang basta sumulpot dito at mag-utos. Tinitigan ni Mateo ang dalawa. Sinusubukang unawain ang sitwasyon. Sino ka para kumatok dito sa pintuan ko ng ganito? Humarap si Victor sa kanya na may pilit ng ngiti. Ako ang ama ng bata
At ito ay usaping pampamilya. Ang babaeng ito mahilig manglinlang ng mga kagaya mo. Alam mo ba, magpapanggap siyang kawawa, hihingi ng tulong, at kapag nagtiwala ka, uutakan ka na lang niya. Ganyan ang ginawa niya sa akin. Niloko niya ako ng maraming taon. Palaging sinasabing kailangan niya ng oras, ng pangunawa, ng suporta, at nang makita niyang wala na siyang mapapala sa akin, umalis siya para humanap ng iba pang susuporta sa kanya at sa batang iyan. Lumapit si Isabela, ang mga mata nagliliyab sa galit. Kasimbungis iyon, Victor, at alam mong totoo, iniwan kita dahil sawang-sawa na ako sa mga pangakong walang laman at sa katamaran mo. Ni minsan hindi ka kumilos para umasenso tayo. Tumawa si Victor ng may panguuyam. Siyempre ang perpektong biktima. Lahat kaya niyang paikutin at papaniwalain na mabait siya. Sigurado akong sinabihan mo na siya ng kung ano-anong malulungkot na kwento para makatira dito sa mansyon. Malamang sinasabi mong wala kang matuluyan, desperada ka, at heto naman siya kawawang naniniwala sa lahat. Tiningnan ni Mateo si Isabela, tapos si Victor. Ramdam ang bigat sa dibdib. Sinasabi mo bang nandito siya para sa masamang pakay? Nagtiklop ng mga braso si Victor at tumango. Hindi ako nagsasabi lang, sigurado ako. Alam ng babaeng ito kung paano paikutin ang kahit sino. Ako na mismo ang ebidensya. Humakbang si Isabela papalapit kay Mateo, pinipigilan ang galit. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling ang lalaking iyan. Hindi niya kami kailanman tinulungan. Mag-isa akong lumaban para sa anak ko habang siya naglalasing sa mga bar. At paulit-ulit na sinasabing, balang araw, gaganda rin ang buhay na parang himala. Ni hindi siya gumalaw para bigyan kami ng kinabukasan. Huminga ng malalim si Mateo. Tinitingnan silang dalawa na para bang tinitimbang ang bawat salita. Sa huli, humarap siya kay Victor. Mas mabuting umalis ka na. Hindi ito lugar para sa ganitong kaguluhan. Ngumiti si Victor ng malamig. Sige, diyan ka na sa bago mong panauhin. Huwag mo lang sabihing hindi kita binalaan kapag nalaman mo kung sino talaga siya. Umalis siya. Malakas ang pagsara ng pinto. Iniwan ang mabigat na katahimikan sa loob. Huminga ng malalim si Isabela at tiningnan si Mateo. Umaasang hindi siya naniwala sa mga sinabi ni Victor. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha nito at patuloy na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ng lalaki. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Isabela. Ramdam ang bigat sa lalamunan. Tinitigan siya ni Mateo, hindi itinatago ang inis. Ang lahat ng ito sobrang kakaiba. Bigla ka na lang lumitaw, hating gabi may dalang bata, humihingi ng masisilungan. Tapos darating ang lalaking yon, sinasabing, ginawa mo na ito sa iba noon. Ano ang gusto mong isipin ko? Nanlaki ang mga mata ni Isabela, hindi makapaniwala. Inaasahan kong maniniwala ka sa akin. Kahapon binigyan mo ako ng pagkain, ng kwarto. Nagsalita ka na parang naiintindihan mo ang sitwasyon ko. Ngayon parang akala mo isa akong manlilin lang. Itinaas ni Mateo ang boses sa unang pagkakataon. At paano ako makakasigurong hindi ka nga? Naiintindihan mo ba kung gaano kaduda-duda ang lahat ng ito? Pati ang paraan ng pagpasok mo dito, sa ulan, parang planado. Nabigatan ng hangin sa sinabi niya. At naramdaman ni Isabela ang galit na kumulo. Kung gusto kong manlamang ng iba, hindi ko sana dinaanan lahat ng hirap na ito. Hindi ko sana iniwan ang bahay ni Victor para subukang magsimula mag-isa. Wala naman akong hiningi sa iyo kundi masisilungan. Napahawak si Mateo sa mukha, litong-lito. Pero mahirap huwag isipin yon matapos ang mga sinabi niya. Halos wala kang ikinwento tungkol sa buhay mo, tapos bigla kang nandito, parang bahay mo na ito. Itinaas ni Isabela ang boses, puno ng luha ang mga mata. Sapat na ang ikinwento ko. At ni minsan, wala akong hiningi sa iyo kundi respeto. Kung mas pinaniniwalaan mo ang isang mapait at sinungaling na lalaki kaysa sa akin, baka nga nagkamali ako sa paghusga kung sino ka. Tinitigan siya ni Mateo na may malamig na mukha at saka binitiwan ang salitang tuluyang pumunit sa pasensya ni Isabela. Pati iyang pulseras na suot mo malamang nanakaw lang iyan. Napatigil si Isabela, nakatitig sa kanya, parang hindi makapaniwala sa narinig. Tumahimik ang buong sala, tinitigan lang niya si Mateo. Walang sinabi, habang unti-unting naiintindihan ng lalaki ang bigat ng mga binitawan niyang salita. Patuloy na tinitigan ni Mateo si Isabela, ramdam ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila.
Hindi siya sumagot tungkol sa pulseras at naramdaman ni Mateo ang frustrasyon na lumalalim sa dibdib. Hindi na niya napigilan, nagsalita ulit siya, puno ng tensyon ng boses, hindi galit kundi halong pagkalito at pagkabalisa. Tungkol sa pulseras, Isabela, kailangan kong malaman kung saan galing iyon. Pakiusap, sabihin mo. Huminga ng malalim si Isabela, namumuo ang luha sa mga mata at sa wakas sumagot ng mahina para bang hinahanap ang lakas para ayusin ang mga alaala. Hindi ko alam. Ang alam ko lang simula pagkabata nasa akin na ang pulseras na ito. Nagising ako noon sa isang ampunan, sa isang bayan na hindi ko man lang kilala. Wala akong naaalala. Ni pangalan ko wala. Sabi nila isang lalaki ang nagdala sa akin doon at sinabing, ama ko raw siya, pero hindi na siya bumalik. At ang tanging naiwan sa akin ay ang pulseras na ito. Hindi ko alam kung sino ako bago noon. Nanatiling nakatigil si Mateo ng ilang segundo para bang bawat salita nito ay naglalagay ng piraso sa isang palaisipan na itinago niya ng maraming taon. Biglang naging malinaw ang lahat sa isip niya. Noon ipinagawa ng kanilang ina ang dalawang magkaparehong pulseras nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Ang ama ang may kustudiya ng bunsong anak na babae at ang ina ang kasama ni Mateo, ang panganay. Isa itong simbolo na hindi sila dapat makalimot na pamilya pa rin sila, na palagi silang magkakaugnay. Pero sa kung anong dahilan, marahil dala ng takot, aksidente o duwag na desisyon, iniwan ng ama ang bata sa ampunan at nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa pagkawala nito. Hindi kailanman nalutas ng pulisya ang kaso dahil mali ang datos mula pa sa simula. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang buksan niya ang aparador at kunin ang isang luma at kupas na pulseras kapareho ng suot ni Isabela. Ipinakita niya ito sa kanya, baka sa boses ang emosyon. Ang nanay natin ang nagpagawa ng mga pulseras na ito para sa ating dalawa. Ito ang suot ko. Iyong isa, ikaw ang may suot. Nang mawala ka, hindi ko na kayang isuot pa ito. Parang alaala lang ng sakit. Pero ngayon naiintindihan ko na. Siguro nang mabagok ka noon natakot ang tatay. Baka naisip niyang siya ang may kasalanan at para takasan ng pananagutan, iniwan ka sa ampunan at nagsinungaling sa pulisya. Nag-imbestiga sila ng maraming taon pero walang nahanap dahil nalinlang silang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabela, tinitigan ng pulseras sa kamay niya at saka tiningnan ang suot niya. Nagpatuloy si Mateo, bawat salita mabigat. Ikaw ang kapatid kong babae. Hindi Isabela ang pangalan mo noon, Fernanda. Magkasama tayong lumaki hanggang sa araw na iyon. Itinaas ni Isabela ang kamay sa bibig, pero bago pa siya makapagsalita, namutla ang mukha at nanghina ang mga tuhod. Agad siyang sinalo ni Mateo nang siya ay bumagsak buhat-buhat papunta sa sofa habang kumakabog ang dibdib. Isabela, pakinggan mo ako, huwag kang mawawala. Sabi niya, desperado, hinahaplos ang mukha nito. Hindi alam ang gagawin, napabulong siya ng dasal. Siya na hindi kailanman naniwala sa mga ganitong bagay, humihiling sa Diyos na huwag na muling mawala ang kapatid. Nang sa wakas ay kukunin na niya ang telepono para tawagan ang mga paramedic, narinig niya ang mahina nitong tinig. Mateo, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, hawak ang ulo. Lumuhod siya sa tabi nito, bakas ang ginhawa sa mukha. Salamat sa Diyos at nagising ka. Ano ang nangyari? Malalim ang hininga ni Isabela, tila lutang ang isipan bago tumingin sa kanya. Naalala ko ang lahat. Ikaw, si nanay, ang bahay natin. Kasama ko si tatay pero halos hindi niya ako pinapansin. Isang araw, umakyat ako sa puno at nahulog. Malakas ang pagkakabagok ng ulo ko. Sa tingin ko matagal akong nawalan ng malay. At nang magising ako sa ampunan, wala akong naalala. Siguro natakot si tatay. Hindi naman siya masamang tao, pero palaging takot sa lahat. Baka inisip niyang siya ang may sala at mas piniling ilihim ang nangyari. Nanlalabo ang paningin ni Mateo. Diyos ko, ilang taon kitang hinanap, hindi ko akalaing ito ang totoo. Tinulungan niyang maupo si Isabela. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng mukha nito na parabang gusto niya itong tandaan habang buhay. Fernanda, kapatid kong mahal, sa wakas nahanap na kita. Napangiti si Isabela kahit may luha at umiling. Isabela na lang ang tawag mo sa akin. Matagal na akong tinatawag niyan. Naiwan na si Fernanda sa nakaraan kasama ng lahat ng sakit noon.
Kapatid mo pa rin ako pero Isabela na ang pagkatao ko ngayon. Mahigpit siyang niyakap ni Mateo, dama ang taon ng pagsisisi, pangungulila at sakit na nagsama-sama sa sandaling iyon. Gumanti si Isabela, pareho silang umiiyak ng walang pakialam para bang kailangang mailabas ang lahat. Tuloy-tuloy ang sinasabi ni Mateo, takot na baka matapos agad ang sandali. Akala ko nawala ka na habang buhay. Lahat ng panalangin ni nanay para sa araw na ito, sa wakas natupad. Nakatira siya sa kabilang bayan at matutuwa siya ng sobra kapag nalaman niya. Bibisitahin natin siya agad, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Sumandal si Isabela sa balikat nito, humihikbi ng mahina. Hindi ko pa naalala ang lahat pero naalala kita na magkasama tayong tumatakbo sa bakuran, naghahati sa mga laruan at nangakong poprotektahan mo ako. Bumalik na lahat iyon. Para bang bumalik ang nawawalang parte ng pagkatao ko? Hinawakan ni Mateo ang mga kamay nito, sobrang emosyonal para makapagsalita ng ilang sandali. Pangako, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Tapos na, Isabela, tapos na ang sakit. Tumango siya. Luha ang nakangiti. Para bang sa wakas ay nakabalik na siya sa tahanan matapos ang napakahabang panahon. Nakaupo pa rin sina Mateo at Isabela sa sala, sinusubukang tanggapin ang lahat ng nalaman nila. Nang biglang may malakas na kalabog mula sa pasilyo. Para bang may tumama sa bintana. Nagkatinginan silang magkasabay, nalilito, hanggang sa may mas malakas pang ingay ng salamin na nabasag. Agad na tumayo si Mateo kasunod si Isabela. Pagdating nila sa kwartong tinutulugan ni Lia, nakita nila si Victor na tumalon papasok sa basag na bintana, mapula ang mga mata, lasing ang kilos at mabigat ang paghinga. Hindi niyo aagawin ang anak ko, sa akin siya at walang makakahiwalay sa amin. Agad na pumwesto si Isabela sa harap ng kuna, nakataas ang mga kamay para ipagtanggol ang anak. Victor, tigilan mo na. Wala kang karapatang pumasok dito ng ganito. Umalis ka bago pa lumala ang lahat. Umiling siya, halatang wala sa tamang pag-iisip. Hindi ako aalis nang wala si Lia. Akala mo ba mapapalayo mo ako sa anak ko dahil lang nakatira ka na sa mansyon ng milyonaryo? Hindi ko tatanggapin yan. Humakbang si Mateo pasulong, matatag ngunit kontrolado ang tinig. Lasing ka, Victor, huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi aalis ang bata kasama mo sa ganitong paraan. Kung mahal mo talaga siya, hindi ka sana sumira ng bintana para pilitin siyang sumama. Tiningnan siya ni Victor na nanlilisik ang mga mata, magulo ang hininga. At sino ka para sabihing hindi ko pwedeng gawin ito? Isa ka lang milyonaryong akala mo pag-aari mo ang mundo? Dahil may pera ka, akala mo may karapatan ka na sa anak ko? Hindi umurong si Mateo. Hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa kaligtasan. Pumasok ka rito, winasak ang mga gamit, gustong dukutin ang bata sa gitna ng gabi. Hindi iyan pagmamahal, Victor. Iyan ay kabaliwan. Kung mahal mo talaga siya, hindi ka ganito kikilos. Dumiretso si Victor kay Mateo, tinangkang itulak siya, pero mabilis siyang nasalo ni Mateo sa balikat, hindi para saktan, kundi para pigilan siyang makalapit sa kuna. Tigilan mo na ito, Victor. Nakakahiya ka na. Umalis ka na bago pa dumating ang pulis. Nasa kamay na ni Isabela ang telepono. Nanginginig ang tinig habang nagsasalita ng mabilis. Pakiusap, bilisan ninyo. May lalaking pilit kinukuha ang anak ko. Pinasok ang bahay, natatakot kami sa pwede niyang gawin. Patuloy na nagpupumiglas si Victor pero naipit siya ni Mateo nang hindi sobra ang puwersa, sapat lang para hindi makagalaw. Ilang minuto lang, dumating ang pulis, kumikislap ang ilaw ng sasakyan sa labas at 2 opisyal ang pumasok. Pakawalan ninyo siya ng dahan-dahan, Ginoo. Kami na ang bahala rito, malakas na sabi ng isa. Sumunod si Mateo nang walang reklamo. Si Victor, galit na galit pa rin, sumigaw habang inaaresto. Katarantaduhan ito, nandito lang ang babaeng yan dahil gusto niya ang yaman mo, Mateo. Niloloko ka lang niya gaya ng panloloko niya sa akin, isa siyang manggagamit at bulag ka sa totoo. Namula si Isabela sa galit at humarap kay Victor bago siya dalhin. Mahilig ka talagang magsinungaling, Victor, pero ngayon walang maniniwala sa'yo. Hindi ako nandito para mangabuso. Si Mateo ay kapatid ko. Kapatid ko, Victor. Bahay ng pamilya ko ito, hindi sa'yo. Natigilan si Victor, gulat na gulat, parang tinamaan ng suntok. Kapatid? Anong ibig mong sabihin, kapatid? Hindi natinag si Isabela. Lumaki akong walang alam sa nakaraan ko kasi nawala ang alaala ko noong bata pa ako.
Pero alam ko na ngayon ang totoo. Bahay ko ito, kapatid ko siya at wala ka ng kapangyarihan sa amin. Natahimik si Victor, halatang naguguluhan at nainis. Sinimulan na siyang ilabas ng mga pulis at pilit pa rin siyang nagsasalita. Anak ko lang ang gusto ko. Hindi ninyo pwedeng ipaghiwalay kami. Walang sumagot. Sa labas kumikislap ang ilaw ng sasakyan sa basang kalsada at maya-maya lang nawala ito sa dilim, dala si Victor na nakaposas dahil sa pamimilit at pananakit. Sa loob ng bahay kinuha ni Isabela ang anak sa bisig, ramdam ang tibok ng puso niyang unti-unting bumabalik sa normal. Malalim ang hininga ni Mateo, pinapahira ng mukha, sinusubukang intindihin ang bilis ng pangyayari. Hindi na siya makakalapit sa inyo. Bahala na ang pulis dito, matatag na sabi niya pero halatang apektado pa rin sa nangyari. Tumango si Isabela, karga-karga si Lia na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhan. Kinabukasan, iminungkahi ni Mateo na bisitahin nila ang ina sa Karatig lungsod. Kailangan niyang malaman na bumalik ka na. Karapat-dapat siya sa sandaling ito, sabi niya. Malumanay ang tingin kay Isabela. Pumayag siya, halatang kabado pero sabik. Tahimik ang biyahe maliban sa ilang tanong ni Mateo tungkol sa pakiramdam niya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos ng napakaraming taon, amin ni Isabela. Makikilala pa ba niya ako? Maniniwala ba siya sa lahat? Ngumiti si Mateo ng bahagya. Makikita mo. Pagdating nila sa payak pero maaliwalas na bahay, bumukas ang pinto bago pa man sila makatok. Parang dama ng matanda ang pagdating nila. Nang makita si Isabela, agad nitong binitiwan ang lahat ng hawak at tumakbo para yakapin siya ng mahigpit. Anak ko, alam kong babalik ka. Dumaloy ang mga luha at yumakap si Isabela pabalik, walang masabi. Si Mateo gulat na patanong, Inay, paano ninyo agad nalaman? Gusto ko sanang sorpresahin kayo. Wala pa kayong tinatanong, tumakbo na agad kayo. Tumingin ang ina sa kanya, nangingilid ang luha pero nakangiti. Ay naku Mateo, huwag kang tanga. Ang ina, kahit saan, makikilala ang anak. Hindi ko kailangan ng paliwanag para malaman na siya iyon. Nagtawanan silang lahat, tawanan ng kaginhawahan matapos ang taon ng sakit. Umupo sila sa sala at nagsimulang magkwento si Isabela kung paano siya lumaking walang alaala, kung paano niya nakilala si Mateo, at pati ang nangyari kagabi kasama si Victor. Tahimik lang ang ina, minsan umiiyak, minsan mahigpit na hinahawakan ang kamay ng mga anak na parang ayaw ng pakawalan. Pagkatapos ng lahat, tumingin ang ina kay Lia na buhat ni Mateo at muling pumatak ang mga luha. At may apo pa ako? Diyos ko, napakahirap pero napakabuti rin ng buhay. Kinuha niya ang bata dahan-dahan at mahina ang tinig. Hindi mo alam, maliit na anghel, pero ikaw ang tali na nagbuklod sa lahat. Ang pagdating mo ang nagbalik ng nanay mo sa bahay na ito. Muling yumakap si Isabela sa ina, si Mateo na may isinara ang bisig sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon wala ng sakit, wala ng takot, wala ng misteryong dapat sagutin. Isang pamilya na muling buo, tawa at luha magkasabay at pakiramdam na nagsisimula ang bagong kabanata. Tumingin ang ina sa dalawang anak at sa apo, nakangiti sa gitna ng mga luha. Tapos na ang paghihintay. Mula ngayon kaligayahan lang ang gusto ko sa bahay na ito. At lahat sila'y sumang-ayon, alam na iyon ang umpisa ng panibagong buhay kung saan iniiwan na ang nakaraan. Salamat sa panonood hanggang dulo. May isa pa kaming espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo ngayon sa screen, i-click mo lang para mapanood. Sa mundong puno ng katahimikan ng mga sugatang puso, pinili mong makinig hanggang huli. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong kwento na nararapat marinig. Ikomento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo rin. Maliit man ang tingin mo, ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.